The battle for survival, mga kababayan, begins. Breaking ngayon, mga kababayan, ang pag-file ni Sara Duterte ng petisyon sa Supreme Court challenging the validity, constitutionality ng fourth impeachment complaint na final, mga kababayan, ng majority ng mga congressmen laban sa kanya. Yan po, mga kababayan, no? Petitioner Sara Duterte, in her capacity as Vice President of the Philippines versus House of Representatives of the Philippines represented by Ferdinand Martin G. Romualdez, in his capacity as the Speaker of the House of Representatives Reginald S. Velasco, in his capacity as the Secretary General of the House of Representatives, the Senate of the Philippines represented by Francis G. Escudero, in his capacity as President of the Senate, as respondents. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, the petition seeks judicial intervention from the Supreme Court to uphold due process and raises serious legal and constitutional concerns. BP Sara trusts that the Supreme Court will exercise its constitutional duty to safeguard democratic principles and uphold the rule of law. Sabi ko sa inyo, napakasinungaling talaga po ng kampo ni Sara. Kapo, nagsabi pa lang. Kasi di ba may petisyon na final laban sa impeachment complaint. Yung tatlong abogado po, sabi ng tatlong abogado, si Torion at mga kasama, wala man na niyang kinalaman dito si Sara Duterte. Ito yung unang nag-file, sina Atty. Luna Acosta, Atty. Israelito Torion, and Atty. Martin Degra are among the 29 petitioners who filed a petition to the Supreme Court kahapon, mga kababayan, to stop the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ang rason nila, yung complaint daw defective. At sabi ni Torion sa interview, wala man na niyang kinalaman dito. Sarili namin itong initiative. Sinong maniwala sa inyo? Kini-question daw nila sa Supreme Court kasi yung reklamo defective. Defective. Ang defective po si Sara. Pati si Digong. May diferensya. Tingnan na lang po ninyo yung diferensya ni Sara Duterte sa pamamalakad niya sa gobyerno bilang Vice Presidente at Defense Secretary. Yun ang defective po. Nakadetalye po sa Articles of Impeachment. Yung pagiging defective Vice President. Tapos, kaya nga siya in-impeach. 215 signatories na mga congressmen. At ngayon, sabi 250. Representing around mga 240 million Filipinos. Kasi ang mga congressmen, mga kababayan, nagre-represent sila sa bawat distrito sa buong bansa. Kaya yung mga nagsasabi po na mai-invalidate niya yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Unang-una po, yung 32 million na bumoto, 31 million plus doon. Mga Marcos supporters, nag-withdraw na po sa kanya ng support. Madaling sabi, wala na po yung 32 million. Kaya wala nang ma-invalidate, mga kababayan, kasi nauna nang nag-withdraw. At saka, yung ating mga congressmen representing more than the 32 million na bumoto kay Sara, 250 congressmen, i-average na lang po ninyo, 180,000 yung kada boto ng bawat congressman sa kanilang distrito. Ilang botante yon sa buong Pilipinas? I-compute natin, 45 million Filipino voters po. So mas marami ang nire-represent ng House of Representatives of the People, yung ating mga congressmen. Imbalido na po yung bumoto kay Sara. Matagal na. And with this impeachment, tapos sabihin ninyo, defective, undefective po si Sara. Tapos si Digong. Kaya nga po tambak ang kaso nila. O ngayon, this is actually, mga kababayan, a desperate move ng kampo ng mga Duterte. Kasi po, sa totoo lang, na-corner na po sila. Corner na po. Wala na tong takas. This is a battle for survival, mga kababayan. Tama yung analysis ni political analyst Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, battle for survival. Marcos knows Duterte to annihilate his family
if they return to power. Kaya hindi man sila tatantanan. Mga kababayan, sila yung nagsimula nitong away. And this time, corner na po. Kaya this petition is actually this desperate move ni Sara Duterte. Yan o. BP Sara Duterte files petition before Supreme Court challenging validity, constitutionality of fourth impeachment complaint. Tapos yung kanyang mga abogado gustong ipa-stop yung impeachment trial kasi defective daw yung complaint. Malinaw po na ang defective po kayo. Yung mismong leader ninyo ang defective. Pero karapatan ninyo yan. File lang kayo ng file. Ano man kung mag-file kayo. Tingnan na lang natin ang desisyon ng Supreme Court kung papaboran kayo. Kasi ako tingin ko, malamang sa malamang, ibabasura lang yung kanilang petisyon. Kasi itong impeachment po, sole power po ng Congress. At saka, kaya nga po medyo natagal-tagalan yung pag-submit ng fourth impeachment complaint. Kasi rinibyo po ng mga abogado di Campanario. Maraming magagaling po na abogado sa Congress. Kaya hindi po ura-urada. O ngayon, si Chis Escudero may pa-press con ngayon kasi may petition din po sa Supreme Court. Yung isang abogado. At saka sumulat din si Coco Pimentel kay Chis Escudero na dapat simulan agad yung impeachment trial kasi niya malinaw sa dictionary, Webster Dictionary, ang salitang forthwith. Ang ibig sabihin, immediately, right away, agad-agad. Pero matigas po si Chis Escudero, pinapakinggan ko sa press con kanina. Ongoing hanggang ngayon, sinisisi, tinuturo yung Congress. Inupuan niya ninyo sa Kongreso. 2 months niya. Pagkatapos kami, mamadaliin ninyo. Yun ang rason din mga kababayan ni Chis Escudero. Mamaya po, i-replay ko sa inyo po yung press con. Meantime, dito muna tayo sa sinabi pong Battle for Survival. At sabi ni Llamas, appetizer pa lang anya ito. More cases expected to be filed versus Duterte. Sabi ni Llamas po sa interview ni Pinky Webb sa Billionaire News Channel. Tingin ko, baka simulan na nila mag-file dahil baka na ma-focus muna sila doon sa mga ibang kaso. Halimbawa, nagsimula sila doon sa kaso against Vice President Sara, yung grave threats. Tapos sumunod itong seditious statement ni ex-President Digong. I'm sure marami pang mga susunod yan kasi baka available pa yan eh. Pero pag nagsimula na ng kaso, halimbawa plunder, halimbawa sa confidential fund ni Sara, doon sa pork barrel ni Baste, that is non-bailable. I'm sure itong mga kaso na to ay may mga appetizer na lang para doon sa mga main na kaso na isasampa nila, lalo na kapag nag-retire na yung ombudsman na sa Abril. Mas marami silang sigurado akong isasampang kaso. Dodorogin na po ang mga Duterte. Kasi po, this is a battle for survival. May punto po si Ronald Llamas. Sabi po ni Ronald Llamas, tingin ko nagsimula yan nung Iglesia ni Cristo rally na nagsalita yung Chief Legal Advisor, si Juan Ponce Enrile, na binanatan yung Iglesia rally na hindi dapat i-blackmail yung gobyerno. Sinuportahan din yun ni President Marcos kahit nung panahon na yun. Sabi niya ay parang malamig pa rin siya sa impeachment. Noting that this was already indicative of what will happen next. Llamas said, the message became clear after the House of Representatives impeached Vice President Sara Duterte on February 5, with the President's son, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, being the first to sign the complaint. Mababasa mo, mga kababayan, ang writings on the wall. The writings are becoming clearer and clearer. Sa mga susunod na araw po, sunod-sunod po na Sword of Damocles, bibitawan po ng ating gobyerno. At sabi ko nga po, wala man ibang dapat sisihin dito, kundi yung mga Duterte. Lahat ito kagagawa nila, consequences ng kanilang mga aksyon. Tama po? Sila po yung sila yung humukay ng kanilang sariling libingan sa politika. Kung hindi sila nagmalabis po, o di tahimik sana po
ang ating politika. Ayaw pong tigilan yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, naging tigre na. Kaya nakita po ninyo, doon sa Pasay Rally, muling dinurog ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung team Lagim. Tinisilip-silip ni Presidente Bongbong yung kanyang mga kandidato. Tingnan kung muna niya, bilangin ko niya, baka kulang na, nasabugan na niya ng Granada. Sabi ng ating Pangulo. Sabi ni Llamas, kaya hindi nakakagulat na kung simula nung kampanya, yung first day, na ganun katalas ang kanyang atake, parang go for the jugular knife na ito. Pag nag-survive yung mga Duterte before the midterm, sabi nga natin, yung mga previous episode natin, Pinky, ay magkakaroon ng momentum ang mga Duterte going into 2028 at may tsansa na makabalik sila sa gobyerno. Sabi po ni Llamas, the President must have realized that the 2025 midterm elections would be his battle for survival. Pero tingin ko talaga na-realize ng Presidente na this is the battle for survival. Kung makakabalik ang mga Duterte, i-annihilate sila politically and even physically. Tingin ko, nagising na siya. One morning na nakita niya hindi na pwede yung kanyang hesitancy, sabi po ni Llamas. At itong mga aksyon, mga kababayan ng mga Duterte, is also a battle for survival. Kaya nag-file sila, mismo ng si Sara, ng petition sa Supreme Court. Sunod-sunod po una yung kanyang mga abogado na kaalyado. Ngayon, siya na mismo. Yan po ang breaking news ngayon. No? Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted by the House of Representatives. BP Duterte's camp says the petition seeks judicial intervention from the High Court to uphold due process and raises serious legal and constitutional concerns. Tingnan na lang natin mga kababayan, wala pa tayo sa exciting part. Nagsisimula pa lang po ang exciting part nito. Ito po si Chis Escudero sa press con niya. After na ng June 30 or June 2? June 2, posible i-convene ng court or amendahan lang yung rules na ino-authorize ang Senate President na gawin lahat ng pinag-usapan natin kanina. Pag nag-convene yung impeachment court, susumpa na muna yung mga senador sa 19th Congress. All 23 of us. Tapos, pag yung trial, magsimula na talaga sa 20th Congress, para sa akin, ang susumpa na lamang ay yung mga bagong senador. Hindi yung mga miyembro ng 19th Congress na matatapos pa ang termino sa 2028. So kalahati na lang yung susumpa pagdating ng 20th Congress. Okay, last sir. Ano yung common sentiment ngayon ng mga senador when it comes to impeachment if na pinaparating sa'yo? Hindi ko sila nakakausap dahil busy sila sa pangangampanya. Siguro yun na yung sagot sa tanong mo. Busy sila sa pangangampanya. Hindi, busy sa pangangampanya kung kaya't at wala namang sesyon. Talagang panahon ng kampanyahan ito. Kaya hindi para sa kanila na mangulit kaugnay sa bagay na ito. So far, yung opinion at sulat na pinadala, o liham na pinadala ni Senator Pimentel sa pagkakakilala ko sa kanya. May mga malalakas lang talagang paniniwala at prinsipyo si Senator Pimentel. Alam ko, nangangampanya din siya mismo. Pero para sa kanya marahil, kung anong tingin niya ay tama, yun ang ilalagay niya sa kanyang liham. Kaya ginagalang at nirespeto yung kanyang posisyon. SP, since impeachment is a political process, don't you think it would be judicial overreach on the part of the SC kung aakto sila dun sa mandamus at saka certiorari petitions? Ironically, it's not Congress or the recipient of a judicial order that decides whether or not it's overreach or whether or not it's overreach. It's the Supreme Court that gets to decide that. Very much like the situation I narrated. May mga pagkakataong nangihimasok ang Korte Suprema. May pagkakataong sinunod sila ng Kongreso, may pagkakataong hindi sila sinunod ng Kongreso. So yung pagpapasya kung judicial overreach yan ay case to case. But as a general rule, I think Congress and the Senate should follow decisions of the Court unless it is clearly violative of what we believe is right and constitutes already the overreach that you are mentioning.
But as a general rule, I think we should be respectful of decisions of the court and take them into consideration and not treat it lightly. Thank you. Ma'am Nancy. Hello, sir. Good morning. Good morning. Quite clear from the beginning that you said trial will push through. And you also said, in fact, nagbigay kayo ng examples on what have been followed, yung Supreme Court decision, not. And also, the question now is to when. Ang daming gustong mabilis. So what can compare under your leadership? Balik ko Wala. Sino ba yung may gustong bilisan? There are petitions in court. I go, but those who want to rush the process are against the Vice President, are in favor of impeachment. Okay. Partisano nga eh. Those that are against are quiet, hindi kami kinukulit na madali nito, pabor malamang sa bise. O baka naman, sang-ayon sa ginagawa namin. Hindi ba? So what can compel the Senate? What is there to compel? No. Nothing. What? No. That's not my question. What is there to compel? Not fast track. To immediately start the proceedings. Why? Not June 2. Why? Before. Why? Yeah, the word, well, baliktad. So, word na forthwith. Exactly. Why? Forthwith. Corona impeachment. December 13 final, nag-hearing January 19 dahil may recess. Oh, mahigit sa buwan yun. Forthwith, may nagreklamo ba? But not 5 months. Wait, may nagreklamo ba? This is not 5 months. That was the recess. That was the recess at that time. Merceditas Gutierrez impeachment. Same. Ito 1 week ha. 1 week pa ang session ng Senado. Hindi nag-convene yung impeachment court. Kami 2 hours. Nagreklamo ba kayo na madalin? Nagsabi ba kayo na mag-convene yung impeachment court ng December? Mercy Gutierrez. March 23, final ang impeachment. Nag-adjourn ng Senado March 26. Nag-convene ang impeachment court late May na rin. Mahigit sa buwan din. Dahil nagkataon, yun din ang recess noon. Nagreklamo ba yung nagreklamo ngayon? Now, why should I treat this impeachment complaint differently from that of Gutierrez and Corona na nagkataong tumugma din sa recess? So I ask the question, why should we do it? Is the VP special? Or marami nagigigil ka lang ba na matuloy na talaga to? Anong pinakaiba? I don't see the urgency, neither do I see the basis for compelling us. Again, principally because we're merely following precedents na nagkataon ng ganun. Ni walang nagreklamo, ni isa sa kanila na mag-hearing kami nung Pasko nun. Nandun ako sa Senado nun eh. Na mag-hearing kami nung Mayo, bagaman walang eleksyon nun. So tatawid siya sa 20th Congress. Well, there's no, wala hong bawal doon. I mean, walang legal questions na pwede siyang magamit. Kung gaano karami ang abogado, ganun karami ang legal na question. Hindi ko pwedeng sabihin wala magka-question. But as I said earlier, ang SET, Senate Electoral Tribunal cases, tumatawid ng Kongreso. 19th to 20th, 18th to 19th, 17th to 18th, nagpapalit yung mga senador, may na-elect na bago, may nagre-retire na justice, tumatawid siya. And that's the closest analogy I can think of. That's a case, very much like an impeachment case, not a piece of legislation that has to start from scratch all over again. Because as we keep on saying and learning the words again in Latin, impeachment is sui generis. It's a class of its own. But the closest would be an analogy, would be a case pending in court. At tanongin ko, lahat ng collegial courts, the Senate as an impeachment court is a collegial court. Supreme Court, Court of Appeals, COMELEC, Sandigan Bayan. Pag nag-retire ba yung justice, dismiss lahat ng kaso? Di ba tuloy lang yung kaso? Di ba ganun naman? So, same is true here.
Now, someone can always question that, but we will stand by our position that it should finish. What we started as a Congress, as an impeachment court, we should finish and we should not leave it hanging. So at the moment, nothing can compel this Senate to... Well, an order of the court. But then again, if the court orders that, then the Senate would have to meet and decide. Again, dahil minsan may sinusunod, minsan may hindi. Yeah. But if you ask me, we should accord due respect to the decisions of the court. But otherwise, you won't follow. Otherwise, we won't follow who? We Yeah, cannot. There's no session eh. No, we cannot. There's no session. Gustuhin ko man, di naman pwede yung sinasabi ni Senator Coco. Pwede naman kami mag-lunch eh. Wala naman problema. Kahit dinner pa nga eh. Pero kung may legal validity yun, hindi ko alam. No, I don't know what legal validity it will have. And we're just opening up ourselves to legal question. Why will I do that at this juncture? Ano? Ma'am. Zoom 2. Hindi pinag-uusapan sa Viber group namin eh. May isang senador nagbabiyahe ngayon, no, nag-hunting. Yun ang pinag-usapan kanina umaga sa Viber group namin. What clamor? From who? I'm sorry? Oh. Ibang sectors, hindi ba Mike, darling. So yun lang, sir. Parang to, as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, na mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. Ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. 3 sulat, isang kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi ah. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ng Jesus. May clamor na pako siya sa krus, hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Hindi, di ba? So yun lang, sir. Just, lang, sir. tigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin niyo lang na magkocompose sa inyo, Supreme Court. Alam mo namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. I mean, di ba, kahit pag magkaroon ng clamor, based on your definition of clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niya. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yun. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara, gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong pabor sila kay VP Sara, hindi ba? Pag tumuloy kami doon sa suggestion, halimbawa ni Senator Pimentel, malamang ko questionin yun ng mga pabor kay VP Sara. Ganun na mangyayari yan. Ngayon, bakit hindi namin ito gawin nang may buong ingat base sa nakikita naming tama at dapat, nang hindi nagpapa-impluensya sa anumang clamor? Na ulitin ko ilang kaso ba bago maging clamor? Ilang sulat ba bago maging clamor? Na hindi ko alam yung sagot sa tanong na yun Pero sa ngayon, on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? I don't think so. Next na po. Mag-usap tayo ulit pag mga, pag... Tumemag? Meron na, di ba?
Meron na, di ba? E di kakausapin namin sila na kahit anong rally, illegal ang gagawin namin. Kung talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara, kailangan namin gawin ito ng tama. Pag ginawa namin ito ng mali, parang binibigyan lamang namin ng armas. Kung sundin namin sila talaga, parang binigyan lamang namin ng armas at bala yung nasasakdal para questionin ito, i-reverse ko naman ang ginagawa namin. Hindi ganun yun. Okay, next na. Hi, sir. Sir, you mentioned kanina na pag-uusapan na rin po yung budget. Sir, may ballpark figure na how much the Senate will spend? Actually, may nakita akong proposed budget na in-strike down ko agad kasi gusto nilang pakainin lahat ng nandun. Sabi ko, hindi naman din kailangan pakainin yan. Kanya-kanyang kain yan. Parang nag-impeachment lang, kailangan pakainin lahat ng empleyado. Hindi naman ganun yun. Hindi naman namin ginagawa yun. Nag-impeachment lang, kailangan pakainin lahat ng abogadong nandun. Kanya-kanya na yun. Diba? Yung gastos namin sa robe, halimbawa, nakita ko yung ballpark estimate na sa, I think, 6,000 to 8,000. Kada robe. Mas mahal pa yung pag-dry clean, kaya sabi ko, gawin mo ng dalawa at bahala na sila mag-dry clean. Kung ayaw nila i-dry clean, problema na nila yun, di ba? Alam namang, hindi na natin sagot yun. So, gawing dalawa, pero hindi na natin sagot yung dry clean dahil lumalabas sa kanilang estimate, mas mahal pa yung dry clean dun sa actual na robe. Sir, merong omnibus na estimate ng gastos? Maliit lang. Actually, sa tingin ko, labas ng lawyer's fees, because we plan to engage the services of some practicing lawyers and a law firm. Although hindi pa nasasapinal yun, wala pang amount. Wala pa sigurong 1 milyon ang gagastusin namin. Ang Senado. At saka para in case may conflict ang Solicitor General's Office, kaugnay ng posisyon ng Kamara bilang prosecutors, di ba? At ng Senado, may sarili na kaming abogadong nakahanda na. Hindi kami mapipilay, kumbaga. Kaya kailangan namin ng sarili naming law firm na i-engage. Kasi tandaan mo, sa kaso ng impeachment, prosecutor ang House eh. So ayaw naman namin lagay sa alanganin ng Soljan, pipili siya ng kakampihan kung kami nagtutunggali. Sir, sir, yung 1M daw, for lahat na po yun? O roughly, yun ang nakita kong budget. Lahat na yun? Basically, ID. Robe. Basically, robe, ID. Yung ID sa mga papasok. Yung sistemang yon gagawin namin. May honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon. At yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pero yung basic preparations, yung lamesa, yung ganon, mga 1 lang. Kasi yung kuryente, ganon din naman eh. Yung aircon, ganon din naman. Yung tubig, ganon din naman. Pareho lang eh. Hindi naman magbabago. Hindi naman namin kailangan dagdagan pa yun eh. Because we do hold sessions in the morning sometimes. We do hold committee hearings in the morning. So it's going to be the same. Bawat senator, sir, magkakaroon pa ng individual additional expenses. Chargeable na sa offices nila yun. Chargeable na sa offices nila. Because most, if not all, senators have lawyers. Most, if not all, senators have law firms retained to advise them on legal matters. So, kasama na yun. Sa budget nila, hindi na kami maglalabas ng dagdag pera pa doon. Okay, next, RG. Sir, mag-iiba lang ako ng topic. May balak ba kayo May balak ka bang idemanda si former President Duterte or ireklamo siya sa NBI kaugnay dun sa kill remarks niya the other day? So, di ba dapat kayong magdidemanda or magrereklamo? Hindi totoo yun. Sasagot muna ako bilang abogado. There are only certain private crimes that you need a private complainant before a case can be filed. These crimes can be summarized by the acronym KASARA. Na nag-aaral pa ako, kasarap sinasabi ko, para matandaan ko lang. Concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, acts of lasciviousness. These are the private crimes that the complainant actually has to file a complaint. Pag hindi siya nagreklamo, hindi pwede magdemanda ang piskal. Hindi naman kasama sa kasara yun eh. So the fiscal can file this regardless of the presence or absence of a complaint from the supposedly threatened party.
Hindi para sa akin na sabihing tama o mali yun, pero may karapatan silang gawin yun. Hindi. Para sa akin, I don't feel alluded to. Parang hindi ko naman naramdaman na isa ako dun sa 15. Hindi ko alam kung sino, pero parang hindi naman yata ako kasama dun. Pangalawa, nakakalungkot man yung mga ganyang pahayag. Namamanhid man tayo sa mga ganyang pahayag na parang okay na rin dahil nasanay tayo ng 6 na taong ganun. Sana kung may sagot man doon, kung may buwelta man doon, kung may sukli man yon, siguro sa balota na lang natin tingnan sa pamamagitan ng ating mga kababayan. At wag na sa pamamagitan ng demanda. Personally, sa party ko. But I cannot speak for the other senators, neither am I speaking for the Senate because we have not talked about this matter. But I don't think any of the senators actually felt threatened by that remark. I just saw a few of them during the birthday of a senator and that was not even talked about. Sir, last question na yung favorite topic ko po. Sir, update sa new Senate building, please. Asan ka na ba? GMA, sir. You know it? Ano you know it? Anong update na bago ba? Nag-inspect ako. Di ko ba nasasabi yan? Ayun yung... Wala pa eh. Wala pa yung final amount namin. But it will be less than 31 billion for sure. Because that's the maximum amount pegged by our experts. And the dates remain the same. Earliest will be December 2026. Latest will be December 2027. Kaya lang marami pang kailangan gawin. Dagdag parking pa dahil kung hindi, sa malayo na yung MOA doon para mag-park kayo eh. May gagawin pa kaming parking. Tatanggalin yung mga bol-bol na mga wire dun sa dahil wala pang plano kaugnay nun. So yun sa inspection mo, sir. Yun yung mga nakitang i-adjust. So iba na yung pinag-uusapan. Anyway, doon sa kill remarks ni Digong, matamla yung reaksyon ni Chis Escudero. Sabi ko nga, doon sa mga tao, pero okay na din yung sabi niya na sa eleksyon na lang natin singilin. Okay na rin yon. Kaya lang, parang kulang po. Sana naman may pagsaway na statement po si Chis Escudero. Kaya lang, hindi man tayo pwedeng magdikta sa kanya. Pero kung sa akin po, ang pinakamaganda sana, the least na pwede, sabi ko nga po, na gawin ng mga matitinong senador ay magresolusyon strongly condemning this kind of remarks na dinonormalize po, ginagawang joke-joke lang. Ang pananakit, hindi lang simpleng pananakit, ipapatay yung 15 senador, bombahin yung senado, tama ba yon na mga pa-joke-joke na remarks? So, ang pinakatamang reaksyon, yung naging reaksyon po niya, ni General Nick Torre. Kaya sabi ko nga po, kung si General Torre, pag-retire niya tumakbong senador, ikakampanya ko po para manalo. Siya yun na may pinakang matino na reaksyon. Or pwede sila na magresolusyon sa Senado. Ideklara si Digong bilang persona non grata para malaman niya, mga kababayan, na yung kanyang mga remarks na ganyan is unacceptable. Tama po? But anyway, pili na lang tayo ng mga matitino na mga senador sa susunod na mga halalan. Ngayon mismo na midterm elections, mga kababayan. Buti pa itong si General Torre, pakinggan natin yung kanyang sinabi po sa kanyang press con. Meron bang senador sa 15 na nag-reach out na sa sila? Wala naman. At hindi naman namin na-expect dahil hindi naman sila kailangan doon para mabigla pang kaso. Pero kung gusto nilang mag-file on their own on the effect of that joke sa kanila, they can do so and we'll welcome and we'll entertain them in CIDG. Sir, malaman niya, wala bang nagkakala sa iyo after sa Maramita? Wala naman eh. I don't think that Malacanang should get involved in this dahil ito naman ay pure law enforcement. Ang police ay law enforcer eh. So may nakikita tayong violation of law. Ang tamang proseso is kung yan ay flagrante delicto, hulihin, i-inquest. Pero kung yan naman ay katatapos na,
at hindi naman siya nahuli in the act, kundi sa aftermath na, edi i-file ang kaso. Hindi yan gaya dati na pag may nakitang wrongdoing, padadalhan ng riding in tandem at i-attribute na lang sa nag-aaway ng mga sindikato. Hindi tayo ganun. Tapos na tayo doon. Sir, wala communication sa Malacanang prior to filing the case? Wala naman. I don't think, wala nga. Hindi namin kailangan ng Senado, hindi namin kailangan ng Malacanang dito para ma-file ang kaso. Pero ano po yung pag-ipag-usap ng kay Chief PNP bago po kayo nag-file ng case? I informed the chief that I'll be filing the cases. And he said, go ahead, do your job. Trabaho ko to eh. I'll be remiss kung hindi ako mag-file ng kaso at ibang tao mag-file ng kaso nito. Nakakahiya naman sa PNP yun pag inunahan tayo ng ibang tao na mag-file sa kitang-kita naman ang violation ng isang taong palaging may nakatutok na camera. So, ano yung mga instances na naman dito kanina yung may mga naiikip na yun sa mga pinagsasabi? Right? One or two examples. Nakita naman natin the immediate aftermath di ba? Sino ang mga nasalang ng mga tao dyan sa Quadcom? Di ba? Nakita natin. May mga moves pa nga na protektahan si Grijaldo. Di ba? May mga moves ang PNPA na sabi kailangan we stand close together and let us protect Grijaldo because he is a beleaguered Lacan. So, being a Lacan myself, being a PNPA myself, binalik ko ang question. Teka muna, sandali lamang. Bakit kailangan i-justify ni Grijaldo ang kanyang mga ginawa kung may ginawa man siya? Bakit kailangan depensahan ng mga Lacans ang kanilang mga ginawa? Importantly rito, bakit kailangan i-justify na tama ang mga ginawa ng mga pulis ng mga Lacan noong time ng Duterte? Bakit kailangan namin i-justify yun? Di ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sagot niya lahat. Di ba? Ano yun? Joke ulit. Joke ulit. Di ba may sinabi ko siya, pwede ka mag-rape? Sagot ko yan. Ako'y magpapakulong ng sarili ko. O joke ulit yun. Kaya nag-file po siya, no? It's time already that we hold these people may accountable. logic. We hold this person accountable sa kung anong kanya sinasabi. Di pwedeng joke lang palagi. Hindi naman yun. It's not a joking matter. O ngayon, naiipit nga ng mga tao. They are left to fend for themselves. Yan ang rason kung bakit siya na mismo na nag-initiate dito sa pag-file ng kaso. Kasi laging joke na lang. O tingnan ninyong another joke ni Digong nung kanyang panahon. Gawin na lang daw na province ng China, yung Pilipinas. Sineryoso po ng China. Gusto na talaga tayong gawing province ng China. You see? Ito tayo ngayon. Mabuhay itong si General Nick Torre. Pag nag-retire ito, tumakbong senador, iboto natin. Yan ang punto niya. Ituloy natin yung kanyang sinasabi. Bahala na pumatay. I don't care about human rights. I care about human lives. Ay namatay si Kian de los Santos, na-convict ang mga pulis. O nasaan nga ng pangako? Nasa ang bahala. So ito na naman ngayon. Pasabugin natin ang Senado. Patayin natin ang kinsing senador. Paano pa may gumawa niyan? Siya ulit ang bahala. Mag-iisip na lang tayo at susolving na lang natin on the part of the police. Hindi naman pwede yan. Bagong Pilipinas na eh. Sumunod tayo sa batas dahil bagong Pilipinas na. Kung noon tinolerate yung mga ganyang mga shortcut, sa ngayon hindi uubrayan sa ating presidente. Okay? The people have spoken. Kitang-kita naman ang boto na tinanggap ng presidente natin on that kind of platform. So, ibig sabihin, tanggap ng Pilipino na yan ang direksyon. So, ngayon, ibabalik niya ang gusto niyang direksyon ulit sa kanyang sistemang nag-fail na nga, kitang-kita sa kanyang 6 years. So, sir, sinasabi ko, yung sinabi niya, kasi kung ginali ng Senado, patayin natin ang mga senador, yun yung nanghihikaya siya ng possible na gawin ng mga sumusuporta sa kanya. Ito nga, napakarami na sinabi niyang ganyan. Dapat nito kay General Torre, ito ang ipalit kay General Marbil kasi in-extend lang, di ba? Yung tour of duty ni General Marbil na nag-retire na po. 2 months yata, in-extend. Ito yung best candidate po for PNP chief. Magaling na general.
General Nick Torre. Nung time na siya ang presidente, tama? Oh, pinatawag sa Quadcom, tinanong siya, may sinabi ka nga ba? May inamin ba siya? Di ba? Sa dami sa 6 na taon na puro ganun ang kanyang rhetorics. Saka isang beses na pumunta siya sa Quadcom, tinanong siya direkta. Oh, may sinabi ka ba? May utos ba? At ang kanyang mga supporters, tinanong, may utos ba? May inamin ba sila? May reward system ba? May inamin ba sila? O di lahat ng mga sinabi nila is joke na lang yon. Na ipagpatuloy nila dito sa bagong Pilipinas. Eh dapat sabihin natin sila sa korte pag ganyan. Let us make them accountable. Let us make them answerable. Ganito yung sabi mo kanina, parang ang dating is yung mga promises na sa mga police na sagutin yung mga kaso nila, papapan sila. Hindi kasunod. So, pero hindi nyo lang yung mga police na nakulbik sa kay Kian de los Santos. Ayun, tanungin nyo. Di ba? O tanungin nyo rin sa mga nakontam ng mga pulis. Na mga pulis nga hindi na tumatanggap ng sweldo. Dahil nasuspindi, no work, no pay. O tanungin nyo kung nasunod ang pangako na siya ang bahala sa lahat. Nasubo yung mga pulis? Kaya nga pinapakita ko sa inyo eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya dinadala ko yun sa tamang direksyon eh. Doon kayo sa first person magtanong kung nasunod o hindi ang kanyang mga pangako. Yan mga kababayan, yung interview ng mainstream media as published ng ANC. Kita ninyo, mga kababayan, mabuhay si General Nick Torre. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling ko siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.